bago mawala ang pagkain. Ay naman kayo. Ay, ayun. na. Ganda. Ayun. Oo, ganda oh. Sama natin si Paolo. Sana all ganyan yung pang-vlog. Oo nga. Ay, ganyan pala yan. Bakit fake? Guys, ako nga po pala si Tyron Dex. Yun. Hanapin nyo na lang po ako sa YouTube. There. Pero madalang lang po ako mag-upload ngayon. Maghintay po kayo. Sige, kaya muna kami. Ano sasabihin nyo yan? Ikaw ang vlogger, mga vlogger kasama ko, sila nang bahala. Pero naisip mo talaga lumipat? Oo. Hmm. Naisip na namin. Dalawa kayo? Ha? Oh, ikaw lang. Ikaw lang. Yung dalawa kami. Kailangan dalawa kayo lagi. Kasi pagka ikaw lang, magkakasisihan kayo doon. Kailangan talaga dalawa Hindi, kayo. yung iniisip naman, yung reason naman kasi namin, kaya kami lilipat dahil sa bahay. Bahay lang ba talaga ang hapon? Oo. Eh parang Parang yun na nga talaga eh, no? bumili. Kaso yung dream house na Gusto mo, yung medyo maganda. pwede naman kasi yung ginagawa nila dito, mag-start sila sa condo. Tapos pag parang upgrade. Parang ganyan. upgrade ang Ganun dating. ang ginawa namin. Diba? Ganun din sana. Ewan ko kung ano yung mangyayari. Pero gusto mo kaagad dream house kaagad. Hindi naman. Hindi, kasi sa dream house basta solo lang. pag sa Gusto Saskatchewan kasi kasi, yung backyard eh, no? pag sa Kapareho ni Mark. Si Mark kasi may backyard. pag Saskatchewan Kaya kasi yun, Oo. pwede ka kaagad mag-isip na yun, kaya mong bumili kaagad na may backyard. Yeah. Oo. Hindi kasi gusto ni Mrs. habang bata pa yung mga Na-experience. habang maliit pa yung mga bata, yung may backyard ganyan. Mm. Alam mo naman. Pero syempre, hindi naman priority na pag-iisipan lang. Pero dalawa lang talaga doon yung city. Saskatoon tsaka Regina. Yung iba, small town, mas mura talaga doon. O yung trabaho naman. Yung pest control mo, meron yan. Doon meron yan. Pero yung biyahe from one location, kasi dito mas condensed kumbaga eh, madami client. Doon naman kasi sa Regina, north to south 20 minutes lang. Okay. Tapos yung ganito. Pero malayo yun, no? Mabilis ka lang, no? Hindi, matatraffic, natatraffic. May traffic na yun? Traffic yung stoplight. Traffic light, yun yung patraffic sa'yo. Pagka rush hour lang na mga yun, dun lang talaga nagtatraffic. Kunyari, labasan ng estudyante, tapos yung office hours, yun. Pero yung talagang normal, walang traffic. Yun lang, pag naaabutan ka ng tren. Tapos ikaw naman, gusto mo naman lumipat dito? Dati, nung June. Dati itong mga area na to tinitignan din namin yan na pwedeng lipatan. Kasi kapresyo niya yung Suri dati na mga townhouse. Ngayon na to? Ngayon hindi na, mas mataas na sila ng 100. Grabe. So kung yung dating tinitignan namin mga 650, 750, ngayon nasa 950 na yan. Grabe. 950 na yung presyo dun sa mismong tawag dito, parang pinaka-center ng Richmond, di ba? Makulada yun. Yung 950 dun sa Regina, ay Diyos ko. Alam niyo yung binablog namin ng mga pang-mansion talaga. Ganun na yun, yung mga 950. Kaya nga. Mansion na yun malaki na talaga yun, malaki. Ayoko naman ng mansion, mahirap maglinis. Totoo yun. Yun nga, iisipin mo na nga kung paano mo lilinisin yung ganong kalaki, di ba? Pero sa bahay nyo ngayon, Tyron, hindi ka nahirapan maglinis? Mahirap, malaki. Medyo malaki na rin Malaki yun no? malaki sa Lagi kanila. rin kaming naglilinis. Malaki rin yung bahay nyo Kaya hindi namin din mabitawan kasi komportable kami dun. Yung sister mo, may balak na ba silang umalis or magbumukod? Ano ba ang ginagawa nyo ba? Kasi sa mga na-experience namin na kapamilya din, nag-sharing sila sa expenses. Ganun din ba ginagawa nyo? Ganun din. Parang kararating lang nila, Tyron, no? Oo, 1 year na sila sa Last December. Tapos na sila sa school. Tama ba? Di ba? Pero may PGWP daw siya. Oo, meron. Meron. Pero kailangan mo pa rin mag-test dun sa IELTS. Kailangan pa rin yung requirements. Pero 3 years yung PGWP niya. Oo, 3 years. Maganda pa laban nun. Marami pang mangyayari. Oo, kasi matatapos ng election sa next year.
election dito sa sa Canada? Sino bang Ako napupusuan nyo? Ako Bolivier ako eh. Bolivier. Ikaw? Hindi pa ako citizen next year. Alam mo ba yung sinabi ni di ba inimbita ni Trudeau si Trump? Sa dinner. 51st. Grabe. Grabe yun. Sabi nino? Ni Trump. Gagawin niya daw yung kasi nga ayaw niya talaga kay Trudeau. Pag pinilitan niyo si Trudeau, hindi na magiging ganyan ang attitude ni Trump sa Canada. Pag pinalitan? Oo. Akalain mo sabi niya no. Sabi niya you become our state. Nakikiusap kasi siya dun sa 3.5. Ay, ilang 25%. 35? 25. Ay, 25%. Oo. So lahat ng mga produkto natin na pumupunta sa 25%. Oo. May additional. Hindi, sabi ni Trudeau mamamatay daw ang economy ng Canada. Gagawin yun ni Trump. O kung hindi mo kaya, sige, sabi niya, pwede kong gawing 51st state yung Canada. Sinabi talaga yun? Governor ko, sabi niya. Yeah. Grabe no. Hindi ko napanood yun Bago lang yun, recent lang. Actually, hindi naman na yun pinalabas eh. Nileak lang yun nung kasama sa dinner. Na yun yung sinabi ni Trump. Wala pang media yun Walang media yun. Seryosohan nyo. Seryoso ang usapan nyo, ano? Gagawin ko na lang state ang Canada, sabi niya. Parang ganun. Kung gusto mo, no? Commander ka na lang. Para grabe. Inaasar pa ni Trump kasi sa Twitter niya nagpo-post siya ng flag. US flag. Tapos imbis na star yung pinakahuli na nandoon sa flag nila, maple na ang nilagay. Grabe. Anyway, usapang politics pala sa kasama natin si Mark, syempre ng Carino family at saka si Tyrone Dex sa likod. Pero dyan, pag kasi kung si Bolivier naman ang magiging prime minister, mawawalan na ng chance mag-PR yung mga diba? Yun hindi kasi kasi hindi naman niya control yun eh. May minister pa rin naman na nag-handle I see. Ano yung mag-handle nun. Ang sa kanya lang talaga kaya ko siya gusto dahil yung carbon tax tatanggalin niya. Yun yung alam mo ba yung tax break na ino-offer niya? Na 2 months? Nag-offer siya ng 2 months kasi by April gagawin niyang triple yung tax. Grabe. Dadagdagan niya yung carbon tax. So ngayon pinaparamdam niya na binababaan niya pero lang yan, parang tactic lang yan para ma-screen yung intention niya na pag mag-i-increase siya ng tax by April. Na yun naman yung sinasabi ni Bolivier. Ganun pala yun. Hindi ko lang maintindihan to si Jagmeet bakit hindi pa siya kumalas kay kay Trudeau eh. Tropa niya yun. Kasi pag nag-vote siya ng no confidence, forced election na eh. Mag-i-election na tayo eh. Kaso hindi, ayaw pa niya eh. Kaya ang kasi di ba yung conservative baka pag-iimpitan naman yung mga tao. In terms of tawag dito, paghigpit sa yung mga taong pumapasok, I think kailangan nilang gawin dahil sa ginawa ni Trudeau. Kasi hindi niya binigyan ng limit eh. Tumaas tuloy yung cost of living dahil ang daming tao naghahanap ng bahay. Di ba? Yung trabaho. Bahay yun, number 1. Tsaka yung pagtaas ng bahay nyo dito, Yun, grabe. Wala na. Pero Tyrone, parang this is the perfect time kung willing kayong mag-invest. Kung meron kayong konting ipon na 5%. 5% ngayon. Best time. First time home buyer kayo, di ba? Oo. Perfect time kasi mababa yung interest rate ng ngayon. 2 nag-dos na ba? O 3 pa rin? Nasa 3 pa rin. Nasa 3. 3 pa rin. Grabe itong Vancouver. Parang lang akong summer, no? Parang summer dito sa inyo. Grabe. Buti na ba sa inyo ngayon? Oo, snow na. Tabon na sa amin, tabon. Pero nagtutunaw plus to ngayon eh. Ayan Ayan. Parang summer lang na umulan diba? Para may palayan pa dito. Palayan ba yan? Oo. Palayan talaga? Yeah. Farm yan. Rice talaga to? Grabe. May makikita kang niyan, banner. Ay wala ka lang ngayon.
banner ni Tyrone. Ayun. Surprising mark with alerts. Saan tayo galing? Saan lugar yan? New West. US. Okay. Yun yung katabing syudad ng Richmond. Ayan, sakto, may araw na o kanina, di ba? Oo nga. Madilim. Yeah. Oo. Ayan, Ganyan meron na. yung panahon dito. Diba? Ang bilis ng transition. Oo, no? Minsan buong araw mararanasan mo lahat. Snow, Totoo yun. Oh, ulan. lahat ng ano, season? Oo. lahat. Oo. Ulan, tapos mainit, biglang mainit. Ilang Grabe. beses ko naranasan yun isang araw. Kaya dito pag nagja-jacket kami, usually lahat ng klaseng attire meron kang naka-reserve. Ah, okay. Oo. Kailangan may hoodie ka, meron kang Meron ano, kang po yung talagang Pang- jacket na pang oo. winter. Minsan nakala mo sobrang lamig. oh, yun pala. Tapos paglabas mo, Mainit. mainit pala. Pero sa tingin ko ito nga yung binabayaran talaga. Oo. Ang ganda ng weather Oo, talaga. 100% yan. Kung galing nga, katulad sa akin na galing ng, siyempre, sa malamig na lugar. Nakita nyo naman dito, para siyang summer sa Regina na umulan. Yun lang, ang itsura Pero niya. sa inyo, maliwanag lagi doon, di ba? Oo, pero nag-gloomy rin. Gloomy. Oo. Pero lalo- less ang ulan. Less ang Oo, less ang birang-birang ulan. ulan. Birang ulan doon. Dito, I think, halos 3 linggo yung parang pinakamatagal na naabutan kung dire-diretso yung ulan, walang break. 3 linggo na umuulan. Oo. Pabuti hindi nagbabaha. Lumalakas, tapos Meron, may kailan ba yun? Last Ay, month? yata Ano napanood huli? ko sa news yung parang yeah, ano. oo, yun. Yun. Mga malalaking bahay, Pero parang nasa ano ka lang, dumadaan ka na, alin papuntang Laguna? O kaya po. NX. Oo, o kaya SX. papunta ring Pangasinan yan. Ganto, no? Ganito yun. Nasa Dauna ba tayo? Uy, uwi na ako kung daw. Nagkaroon ako. Parang ganun lang itsura oh, dito. Na ano lang, imported lang, English yung salita. Pero parang papunta ka ng Pampanga. Oo nga no, tingnan mo yung ano, alam mo yung feel niya? Alam mo yung pakiramdam mo parang ano lang talaga, summer. O kaya, Lilipat ka na dito? Lilipat na yan. ayan na naman, bumalik na naman po ako ng Vancouver. Budol na Mabubudol na naman po ako, ito na naman. Dito na. Kasi nung June, alam nyo ba, kukwento ko sa inyo, nung June, munti ka na talaga. Kung may nakausap lang kami na tutuluyan ko for yung pansamantala. Kasi ako una sana mauna. May nakausap ako na gano'n na room for rent. Nagtuloy-tuloy yun. Oo, nagtuloy-tuloy. Pansamantala, magiging pansamantagal na yun. Oo, yung mga gano'n. Abisuhan mo lang kami ni Tyrone nun. Tulungan ka namin. Oo. Kulit no? Parang ano lang, no? Parang pilas lang na umulan, no? Parang gano'n ang pakiramdam mo. Nag-winter tire kayo dito, hindi? All season lang. All season. All season okay na. Kaya pag nag-snow sa inyo ng malakas, parang natataranta na kayo, no? Ay, yun. Na? Ganun na nga. Parang lagi silang first timer sa snow. Oo. Kasi ang kwento ng kaibigan ko dito, yung taga Suri, ganto lang, kasi galing Saskatchewan siya, di ba? Galing Regina siya. Ganto ka lang, kakapal daw yung snow, parang natataranta na daw yung mga tao dito. Lalo na dito sa Richmond, takot ang mga tao dito. Sabi niya nga daw kasi nung unang araw nila, sabi daw sa kanya ng mga tao, mga katrabaho niya, mag-ingat ka, mag-i-snow mamaya. Ganun, talagang ganyan dito, delikado. Nung pagtingin niya daw na snow, ganyan lang daw kakapal. Tapos, ang takbo daw ng mga sasakyan, ang bagal. Siya lang daw yung talagang 50 yung takbo. Siyempre, galing siyang Regina, di ba? Alam niya kung paano mag-drive ng snow. Natataranta na ang tao dito, parang laging bago, no? Ganun. Parang ganun sila. Doon, di pwedeng di kayo naka-winter tire. Ako naman nag-all season ako ng 5 taon, tapos nagpalit na ako ng winter so okay tire. lang din naman siya. Depende talaga din sa'yo. Basta yung all season mo, dapat may either snowflake or yung 3 peaks. Gano'n. Ganda ng kuho. Pero mabilis naman yung paglilinis nila sa daan. Pagka Depende ata sa lugar, no? pagka kunyari itong kasagsagan, di mo na sila maglilinis. Okay. Bukas na sila, ganyan. Pero itong Richmond, nandito yung mga high-end na mga bahay. Lahat naman may North high-end. Van. North Van, West Van. oo. Dito kasi yung mga inchik.
Nandito incheck talaga. Oo, puro Asian. Kaya mapanti mo, wala masyadong puti. Wala. Ganon. Yung mga naka-sports car dito, mga in-check, wala akong makikihira lang. Yan yung unang mga yumaman dito kasi, di ba, pinagbibili nila yung mga property dito ng mura, no? Yun, ganun. Kaya napamahal din, no? Inubos nila eh. Inubos. Cash kasi ginagamit nila eh. Correct. Pati yung Alam, sabi ng incheck na katrabaho ko, pagka may bahay ka doon kasi sa China, kayang bumili ng 5 bahay dito sa Canada. Totoo ba? So, sabi ng incheck na katrabaho. Kaya pala. Ganun sila. Kaya sabi niya, if you're rich in China, sabi niya, pag may bahay ka, tapos bibili ka dito, you can buy 5 house. Ewan ko, sa Regina niya sinabi yun 5 na ano. Di ibig sabihin, mga 1M yun. O 1M or 2M. O, di ba? At least may pampuhunan na sila dito, di ba? 2M, di ba? Mga ganun. Uy, sarap ng araw, oh. Parang summer. Teka lang, mangiinggit ako. Yan. Yun, no? Nakikita nyo bang nakikita ko? Para ka lang summer talaga. Tapos Welcome to Vancouver. Tapos yung Tesla dito parang 3.5. Ang daming naka-Tesla. Yan, yung Tesla dito parang Vios sa Pilipinas. Gano'n. Parang Vios, no? Grabe. Puro Tesla yung mga... Pati nga nakakita ka na ng Cybertruck. Meron na dito? Ay, pwede wala kang makita niya, lalo na dito sa Richmond. Ako kasi dito ako rumoronda eh. May Cybertruck na dito? Marami. Grabe, tinan mo yung panahon, para ka lang nasa Pilipinas, no? Na umulan. Ay, sa tapat pala natin. Tesla. Oo nga, no? Parang 3.5. Parang 3.5 ang Tesla dito. Grabe, oo nga. Hindi mo na nga mapapapunta yung mga taga Vancouver. Alam, totoo nga yung sinabi ng mga katrabaho, yung mga nandito nakatrabaho. Pagka lumipat ka dito, Mark, di mo naisipin bumalik. Ano ba magandang puntahan sa downtown? Namin? Pupunta ka? Ay, hindi nga pala. Ano ba, ibababa mo lang ba sila? Ha? Bababa mo lang yung bisita nyo? Kasama talaga. Iikot mo talaga? Misis ko kasi na naglilibot din sa akin sa downtown eh. Dali mo siya dun sa mga may salita ng Taylor Swift, di ba? Yung... yeah. Meron yung map pag ginugol mo. Yung mga Taylor Swift, ano? Yung mga title ng songs. Yung Anti-Hero, at saka yung Swift cover dun sa Canada Place yun eh. Oh, I see. Picture kayo dun. Kaya marami tao niyan dun? Ay, marami for sure. talaga. Alam mo ba yung lahat pala ng bar doon sa downtown ngayon? Ayoko nga yung downtown eh. Taylor Swift yung theme. Meron sila mga special drinks na nakapangalan para kay Taylor. Oo. Ang problema mo nito, kung saan ka magpa-park mamaya. Ayun. Yun. Pupunta kayo ng Vancouver. Mag-ingat ka sa sa babayaran mo sa parking. May spot ako dun eh. May spot ka? 150 lang per hour. Spot ako dun, Si Mrs. nag-commute lang. Malilibutan mo na yung sa Robson. Malapit lang. So, ingat kayo dun sa yung Robson, di ba? Narinig mo ba yung news dun? Yun ba yung yung sa 7-Eleven? Ano ba yung nanaksak dun? Puti o homeless daw na susubok magnakaw sa 7-Eleven. Hindi yata naging successful, kaya nagsimula siyang magsaksak ng mga tao na nakikita niya sa labas. Malampasan yung mansion ni... Ito. Nakabihis na, nakadungaw sa bintana. Bihis na yan. Sige. Pre. Maraming salamat, pre. Magkita po. Okay. Sige. Bye-bye. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.